Si Ana ay isang OFW sa Saudi, nagtatrabaho bilang caregiver. Umalis siya ng Pilipinas na may pangarap para sa pamilya niya at para sa asawang si Marco at kanilang nag-iisang anak. Sa una sweet pa ang lahat. Mag-ingat ka dyan, love. Para sa atin to, tiis lang. Araw-araw silang nag-uusap. Araw-araw may pangako. Pero habang tumatagal, nagiging malamig ang mga mensahe. Hanggang sa isang araw, si Ana na lang ang nagme-message. Walang reply. Akala niya, busy lang. Pero mali siya. Isang kaibigan niya sa Pilipinas ang nagpadala ng screenshot. May bagong babae si Marco. At mas masakit pa, matagal na pala. Habang nagtatrabaho si Ana sa ibang bansa, may ibang pamilya na si Marco sa Pilipinas. May ibang babae sa bahay niya. May ibang ina ang anak niya. Nang sinubukan ni Ana tumawag sa anak niya, iba na ang sumagot. Tita, sino po sila? Parang gumuho ang mundo niya. Umuwi siya agad. Pero pagdating niya sa bahay nila, may nakalagay na pangalan ng ibang babae sa pinto. At ang anak niya, tinawag siyang, Ma, sino po kayo? Hindi siya nakapagsalita. Hindi dahil galit siya. Dahil hindi na siya kilala ng sariling anak niya. Sa huling eksena, umupo si Ana sa labas ng bahay. Tahimik, basang-basa sa luha. At sabi niya sa sarili, pinili kong magtrabaho para sa pamilya ko, pero habang nagsasacrifice ako, may ibang pumalit sa akin. Minsan, hindi ka lang nawawala sa distansya. Minsan, pinapalitan ka habang wala ka.